Rumaragas ang pagpala pa sa nila. Para sa ating pangaraw-araw ng talata, tayo ngayon ay nasa Exodus Kapitulo 18, simula versikulo 2 hanggang versikulo 4. Si Jethro ang nag-aruga kay Sipora nang ito'y pauwiin ni Moses sa Madian. Kasama ang dalawa niyang anak. Gersom ang pangalan ng una sapagkat ang sabi ni Moses nang ito'y isilang, ako'y naninirahan sa ibang lupain. Ang pangalawa na may Eliezer. Ang sabi niya, tinulungan ako ng Diyos ng aking mga ninuno. Iniligtas niya ako sa tabak ng Paraon. So, ang passage na ito ay patungkol doon sa dalawang anak ni Moses at yung kanyang asawa. So, parang typical na family sila. Pero, alam natin na kung ano ang status na ngayon ni Moses. Na siya ay pinuno ng Israel. Pero bago yun, ano muna siya? Alam natin na si Moses ay nakapatay ng Egyptian. Kaya siya ay naging fugitive. At sa kanyang pagtatago at pag-alis sa Egypt dahil nga siya ay fugitive at nakapatay, siya ay napunta doon sa Midian. Kung saan na-meet niya rin naman yung kanyang asawa at nagkaroon sila ng anak. Pagkakataon din na to, alam natin na si Lord kinakausap na siya at ini-empower na siya at dinidisciple na siya. So naalala nyo yung burning bush passage. Kumbaga umpisa na si Lord na kausapin siya. At pagkatapos nun, sumunod nga si Moses kaya yung mga Israelites napalaya sa Egypt. At ngayon siya na ang pinuno ng Israel. So, ano matututunan natin dito? Kung gusto nyo maging ka-level ni Moses in terms of leadership and in terms of being yung pagiging lingkod ng Diyos. So, ano muna ang una dapat? Una, syempre, i-empower ka muna ni Lord. So, at i-disciple ka niya. So, regardless of your past, regardless of who you are. So, si Moses nga, alam natin na fugitive siya, pero ginamit pa rin siya ni Lord. So, i-empower ka muna niya, isa-sanctify ka niya, ipupurify ka niya. So, papalakasin ka muna ni Lord. So, anong sunod na gagawin mo? So, ang sunod, yung family mo naman. So, bago ka maging minister sa iba, dapat maging minister ka muna sa family mo. Kahit nga si Jesus, ganun din ang ginawa. Kasi baga, yung unang 30 years ni Jesus ay nag-ministry muna siya sa kanyang family para ma-reach out yung kanyang family. At ang sunod naman yun ay yung kanyang public ministry. So, dito si Moses, yung family niya muna. Then, public ministry naman. So, inuuna ang pamilya at saka na yung public ministry. Kasi yung family mo, kailangan ma-reach out mo muna sila lahat. Kasi magiging support group mo na rin sila sa ministry. So, yan na ang sunod. Ang sunod, kung napagtagumpayan mo ng ma-reach out ang buong mong angkan, o yung buong mong family, o yung immediate family members mo, maybe yung mga asawa at anak mo, na-reach out mo na, nadala mo na sa Panginoon. Kasi bago mo madala ang marami or yung nation, pero sa panahon nga natin ngayon, pwede mo nga i-lead kahit isang kontinente. Kasi may mga kontinente ngayon, malay mo, gamitin ka nila para i-lead ang isang kontinente. So, yan ang mga order o priority sa ministry. Una, i-empower ka ni Lord. Ikalawa, i-reach out mo yung family mo. At pag na-reach out mo na sila lahat, naging lingkod na rin sila ni Lord. So, saka ka na mag-public ministry. So, ganyan po yan. Si Moses gano'n. Si Jesus gano'n. Kaya kayo, dapat gano'n din. Mga leader ko, gano'n din. Bago sila nag-reach out sa iba, na-reach out muna nila buong ang kanila. Kahit ako, gano'n din ginawa ko. Re-reach out ko muna lahat ng family members.